buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Secret Source of Sickness. Nang panahong ngayon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Nehemia 2:1-2. Ang lungkot at ang sakit ay madalas na pinagsasama. Pag may malungkot, maring dahil may sakit, at kung may sakit, maring dahil malungkot. Ano ang kinalaman ng ating emosyon sa ating kalusugan? The secret source of sickness. Yan ang ating pag-aaral at kasihan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Ama, salamat po sapagkat kayo'y tagapagpagaling at nawa ang aming mga karamdamang pisikal, emosyonal, spiritual ay patuloy ninyong mapagaling sa aming pananalig at pagdulog sa inyo. Mangusap po kayo, Panginoon, ng may kapangyarihan. Speak to us to the point that we can get well, that we may prevent sickness. Forgive us our sins, cleanse us with the blood of Jesus, and speak to us from your throne of love and power. Kayo po ang maging tagapangaral. Gamitin yung lingkod nyo na daluyan ng inyong mga pagtuturo, subalit kayo ang nais naming marinig. Lead us unto greater health, greater wellness. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. There is a very thin line between sadness and sickness. Many physical illnesses come from and are manifestations of negative emotions. Increasingly, this is being proven by many researches and experiments around the world. If you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Proverbs 17:22. Buong linaw, sinasabi ng kawikaan, kung ikaw ay masayahin, maganda ang nararamdaman ng inyong katawan. Ngunit kung ikaw ay malungkutin, marami kang iba't ibang uri ng mararamdamang sakit. Integrative medicine connects diseases with negative emotions. According to Dr. Eric Francisco, a licensed medical doctor who also gives holistic and homeopathic wellness treatments, anger weakens the liver. Grief, the lungs. Worry, the stomach. Stress, the heart and the brain. Fear, the kidney. And so on. Marami nang natagpuan ng siyensya na koneksyon sa pagitan ng negative emotions, mga damdaming hindi masaya, malungkot, mahirap, at mga sakit lalong-lalo na ng mga internal organs. Inversely, many physical diseases could be traced to bitterness, sorrow and loneliness, isolation and depression. Bagamat may mga sakit na talaga namang dahil sa mikrobyo, mayroong clinical reasons, may pathological reasons, pero maraming ang dahilan ay spiritual at emotional. Kaya maraming sakit na traceable to anxiety, pressure, even to over-competitiveness, to fear and nervousness, jealousy and envy, frustration, failure, helplessness, at lalong-lalo na sa guilt feelings. Kaya maraming sobrang relihiyoso at panatiko, maraming sakit. Kung sino pa yung napaka-relihiyoso at panatiko, yun ang magagalitin, yun ang bugnutin, yun ang masyadong emosyonal, kasi nagkakaroon ng sakit pagka laging feeling guilty. That is why Jesus is the foremost
healer. Paano ginagamot ni Jesus ang ganitong mga sakit? His healing method first deals with negative emotions. The treatment style of Jesus was holistic, even preventive. Pagsusuriin natin ang pakikitungo ni Jesus sa mga may sakit nung siya ay narito sa lupa, Jesus' prescriptions for guilt was forgiveness. Mahirap magkaroon ng pag-uusig ng sariling budhi. It is very difficult to deal with the feeling of guilt. But how do you deal with guilt? Guilt is brought about by your concept or idea of sin. Pagka sa tingin mo ikay nagkasala, nagkamali, nagkulang, magigilty ka. Pero sinong taong hindi nagkakasala, hindi nagkukulang at hindi nagkakamali? Kaya mas relihiyoso ka, mas lagi kang feeling guilty. Unless you understand the teaching of Jesus, that what Jesus gives to guilty people is forgiveness. Pagpapatawad. The prescription of Jesus for guilt is not to expect you to be perfect, is not punishment, but forgiveness. Kaya nakakagaling ng husto. When Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven." Mark 2:5. Maraming pinatawad si Jesus at ang lalaking ito, nung pinatawad niya, tumayo at binuhat ang kanyang higaan dahil dati niyang sasakyan yon at siya'y lumpo. Many religious groups and persons are very, very focused on making people feel guilty, on condemning people, in judging them, and in imposing very impossible standards. That's why one of the side effects of misguided religiosity is illness, emotional sickness, mental sickness. Kaya maraming relihiyosong tao ay mga pasyente rin ng mga psychiatrist. Sobrang dissonance, sobrang pagdadalawang loob. Kasi iba ang itinuturo ng mga doktrina at ine-expect ng simbahan at iba naman ang tunay na nagagawa sa totoong buhay. Nahahati ang loob, nasisiraan ang loob, at kuminsan nasisiraan ng bait ang mga panatiko. Kaya ang sagot ni Jesus doon, forgiveness. O makasalanan ka, gawin mo ang the best. Kung hindi mo maabot, yung nagkukulang ka, ihingi ng tawad at pinapatawad. Hindi ipinaparusahan dahil hindi ka naging perfect. That's why we hide in the blood, in the perfection of Jesus. That's why He is our Savior. He saves us from unrealistic, unreachable standards of the religious. Gagawin mo yung kaya mong gawin, pero yung kulang mo, ipapupuno mo kay Jesus. Kaya ang nakakakilala kay Jesus talaga, tumatanggap sa Kanya sa tunay na diwa ng kung ano ang turo ni Jesus, ang nagiging bunga sa kanilang buhay, kapayapaan. Dahil alam nila na ang mga kulang ay pinupunan ng pag-ibig ni Jesus. Ano ang prescription ni Jesus for rejection? Acceptance. Pagtanggap. Malaking sakit ang ibinidulot sa emosyon at sa katawan ng rejection. Kaya mga malaming bata, nung lumaki sila feeling rejected, they're almost psychologically dysfunctional. Galit sa mundo. Hindi marunong magmahal, hindi marunong tumanggap ng pagmamahal, laging negative, at lagi na lamang parang gusto makabawi sa mundo. For rejection, Jesus prescribes acceptance. Nakakapagpagaling. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Jesus said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. Luke 19:1-5. Itong si Zacchaeus, outcast ng lipunan, bagamat mayaman at makapangyarihan, kasi chief tax collector. His own people considered him a traitor dahil pinaglilingkuran niya ang Roman government. And of course, many tax collectors were also associated with cheating, so he must have suffered such stigma. Pero dumating si Jesus sa kanyang bayan, siya ang tinawag by name at sa kanyang bahay kumain at nagtuloy. Surely gumaling siya sa kanyang mga karamdaman, dulot ng kanyang sobrang pagkakahiwalay sa lipunan. At sabi ni Jesus,
Zacchaeus, indeed, salvation has come into your house. Ano naman ang reseta ni Jesus for isolation? Yung mga sobrang hiwalay, dahil pinandidirihan, dahil itinatakwil, ang sagot ni Jesus, touch and connection. Jesus touched many lepers and even dead people He touched. Yung mga hindi hihipuin ng mga relihiyoso ng kanyang panahon, inabot niya ang kamay, hinawakan niya, hinilot niya, pinagaling niya. At ang unang gumaling sa mga yon ay ang kanilang emosyon, ang kanilang espiritu, at dutifully their bodies followed. Gumaling. Sinasabi nga nila, mind over matter. Faith over material things. Spirit over the material world. Kaya pag napagaling ka na spiritually, mahirap bang sumunod ang katawan? Jesus' prescription for being unloved, which is an epidemic, love. Napakaraming tao, ang reklamo nila sa buhay, lumaki silang hindi nakaramdam na minahal o hindi sapat ang pagmamahal na tinanggap sa magulang, sa pamilya. Kaya buong buhay namamalimos ng pag-ibig. Nachichipen din ang pagtingin nila sa pag-ibig, buong buhay bumibili ng pag-ibig if they can afford it. Kasi hindi lumaking minamahal. Ang taong hindi lumaking minamahal, ang taong hanggang ngayon hindi minamahal, kahit maraming pera, kahit maganda, kahit sikat, laging ang pakiramdam siya ay masyadong kapos, masyadong kulang. Inside every man's heart is a God-sized vacuum for love that only God's love could fill. At mahalaga na ang tao ay pinupuno ng pag-ibig. Pag ang tao ay inibig at umiibig, mabait, magaan kasama, madaling makasundo. At marami pang mga pag-aaral sa mga ospital na mga pasyenteng masayahin ay mas mabilis gumaling. Yung mga ward na may mga masasaya kang kasama, nagkakatulungan kayong maggalingan. Pero yung katabi mo naghihingalo, yung katabi mo dito nag-aawa, yung katabi mo doon nagkakagulo, nagpapanik, pati ikaw lumalala. Natural, you react to your environment. At ang sagot ni Lord sa maraming epidemic of being unloved is love. Jesus loved all types of unloved and unlovable people. Mga latak ng lipunan, mga reject, yan ang kanyang mga minahal. The Jesus crowd was a very interesting one. It was composed of women with dark and checkered pasts. It was composed of children that were not regarded as important during his time. It was composed of tax collectors and sinners and all kinds of Gentiles. That is the Jesus crowd. Because these people that never found acceptance or love or affirmation elsewhere found all those in Jesus and they all got well. At ang sagot ni Jesus for aloneness, fellowship. Merong isang taong inalihan ng masasamang espiritu, pinatira na ng mga kamag-anak niya sa libingan ng mga bangkay, wala nang nakikipag-usap, sinadya ni Jesus yun, pinuntahan niya, at ang taong yon gumaling. Gumaling ang katawan, gumaling ang isip, gumaling ang emosyon. Jesus visited the demon-possessed man and even asked for his name. Sabi niya, what is your name? Very personal. When you ask for a name, you want to be connected. You want to know the person and you want to be known by that person. And within that day, that evil-possessed and demon-possessed man got well. He was delivered. For dissatisfaction and unfruitfulness, the answer of Jesus is honorable work. Fruitfulness in God's vineyard. Pati sila Pedro, nasa kalagitnaan na marahil sila ng kanilang panahon, mga middle-aged fishermen, binigyan ng Panginoon ng bagong vocation, bagong kahulugan, bagong sigla. Jesus said to them, "Come with me, I will teach you how to bring in people instead of fish." Matthew 4:19. At ang pinakamaraming biktimang tao sa panahon ni Jesus at sa marami rin namang panahon, yung sobrang aping-api, controlled na control, taling-tali ng religion. And for captivity to the law, the prescription of Jesus was very revolutionary. Freedom.
Sa dinami-rami ng mga batas na hindi na mga sunod-sunod, hirap na ang mga tao, kahit anong pagsisikap, kulang at kulang, hindi sinabi ni Jesus na basta sumunod kayo. Jesus warned them, watched out, guard against the yeast of the Pharisees and of Herod. Pinag-ingat niya ang mga tao sa sobrang mga utos, at yan sinabi niya sa Mark 8:15. Sa utos ng mga relihiyoso. One of the teachers of the law of Moses came up and asked him, what is the most important commandment? Jesus answered, you must love God with all your heart, soul, mind, and strength. The second most important commandment is this, love others as much as you love yourself. Mark 12:28-31. Sa dinami-rami ng mga kautusan na napakahirap sundin, nakakapang-alipin na, nakaka-stress, at nagbibigay ng napakaraming excuse sa religious leaders para mangusig, mangtiwalag, mangapi ng mga taong karaniwan na natural nagkukulang dahil tao lang at napakataas talaga ng requirement ng religion, hindi inutusan sila ni Jesus na patayin nyo at gasgasin nyo ang sarili nyo sa pagsunod. Ang sabi niya, pag-ingatan ninyo ang mga itinuturo sa inyo ng mga religious leaders na yan. At ganun din naman, ang tunay at pinakamahalagang commandment ay love. Love God. Love others as you love yourself. Kasama sa turo ni Jesus yung love yourself. Mahalin mo ang sarili mo. Tulad ng sinasabi ni Solomon, mag-enjoy ka sa buhay. Do the most good. Minimize pain. Maximize pleasure. That is what life is all about. Hindi katulad ng itinuturo ng mga religious leaders na puro pagtitiis, pagtitimpi, puro pagpipigil sa sarili kahit sa mga bagay na pwede naman at dapat naman at maganda namang gawin. Pagpapalaya ang ibinigay ni Jesus. Kaya nung tinawag siya kung anong pinakamahalagang batas, hindi yung napakahihigpit ng mga batas ang sinabi niya. Ang sabi niya, eto, love God, love others, love yourself. No more law except love. When will the church understand this? Romans 6:14, napakalino ng pagkaunawa ni Pablo at pagtuturo din niya. For sin will no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Pag may law at hindi mo nasunod, guilty ka, master mo ngayon yung law at yung guilt mo. Pero sabi ni Pablo, wala na kayong amo. Pinalaya na kayo ni Jesus, kayo ngayon ay under grace. Ang umiiral ay ang kabaitan, pag-ibig, kabutihan ng Diyos, hindi ang kasungitan ng inyong mga batas, ng inyong mga kaugalian. Kailan i-implement ng mga so-called Christian churches yung itinuro ni Jesus that love is the only law that remains and that people are no longer under those laws, but they must enjoy God's grace while doing everything to love God, love others, and love themselves. Siyempre, yung love others, may mga accompanying laws yun. Ibig sabihin, maging mabuti ka, mabait ka, polite ka. Hindi naman naging lawless ang mga tunay na mananampalataya at sumusunod kay Jesus. May bagong law, tempered by, guided by, love. Kaya pag hindi loving, huwag mo nalang gawin. It will be against the law of love. At maraming mga religious strictness, hindi loving. When you implement it, you actually don't love people. You make them suffer. That's why we must put Christ back to Christianity. We must put Jesus back in His church. Kasi yung mga teaching niya ang nawala at nakapanaig muli ang mga Pharisees matapos ang panahon ni Jesus. Ano ang prescription ni Jesus sa tiredness? Rest. And this is religious tiredness. Tired of too much religiosity. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take my yoke upon you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Matthew 11:28-30. Pahinga ang ibinibigay ni Jesus. Yung expectation of perfection,
binibigyan kanya ng pahinga, grace ang pinapairal, love ang pinananaig, mapapahinga ka. Matitigil ka sa pagkukunwari, pagbabalat kayo, lalo pa nga may itinatago ka talaga na hindi mo naman matanggal-tanggalin nandun. Itatago mo pilit. Pag itinago mo, you will live in hypocrisy, you will be haunted by guilt, you will get sick. That's why Jesus wants you well, and Jesus makes you well by loving you, by accepting you for who you are, and then teaching and guiding you to be the better and better version of yourself. Marami pa mga tao, mga sakit ng kalooban nila galing sa pag-iinsulto sa kanila, pagbabaliwala, pagmamaliit ng iba. And for depreciation, Jesus gives appreciation and affirmation. The Canaanite woman got what he needed from the Lord, although she was not a Jew. The Roman officer who wanted Jesus to heal his servant got what he wanted. When Jesus heard this, he was so surprised that he turned and said to the crowd following him, I tell you that in all of Israel, I have never found anyone with this much faith. Many will come from everywhere to enjoy the feast in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob, but the ones who should have been in the kingdom will be thrown out into the dark. They will cry and grit their teeth in pain. Then Jesus said to the officer, You may go home now. Your faith has made it happen. Right then, his servant was healed. Matthew 8, 10-13. Sabi ni Jesus sa Roman officer na ito, o sige, pumunta tayo sa bahay niyo para mapagaling ko ang servant mo na inilalapit mo ngayon sa akin. At sabi ng Roman officer, huwag na po kayong pumunta, hindi na kailangan. Sabihin niyo lang na gumaling siya, gagaling siya. At sabi ni Jesus, iba ang pananalig ng taong ito. Sa buong Israel na sinuyod ko't pinuntahan, wala akong nakitang ganitong uri ng pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, kaya kayo mga Hudyo, kayo mga Israelita, ang yayabang nyo, akala nyo kayo na lang anak ng Diyos, kayo na lang ang ligtas, kayo na lang special people. I tell you, sabi that in the feast, in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob, itong mga Gentile na ito na may pananalig ang maiimbitahan at makakasalo ng mga patriarchs. Hindi kayo ng mga Israelita na ang yayabang ninyo, akala nyo kung sino na kayo, ang mangyayari sa inyo, itatapon kayo sa labas, sa dilim, at doon magngangalit ang inyong mga ngipin, dahil kayo ang mapupwera. Jesus said that. Hindi kinonsinti kailanman ni Jesus yung ugali ng mga Israelites na sobrang ethnocentric. Sobrang sila lang ang tama, sila lang ang special, sila lang ang anak ng Diyos. Laging itinuwid yan ni Jesus. Marami siyang pinagsabihan ng ganyan. At hinangaan niya ang pananalig ng mga Gentiles na dinaig ang pananalig ng mga legalistic and religious people of His time. So to pride and arrogance, Jesus prescribed moderation and humbling. Laging may balancing act. Jesus then said, so it is, everyone who is now first will be last, and everyone who is last will be first. Referring to the nation of Israel, akala nyo kayo first, you will be last. At akala nyo yung mga Gentiles last, they will be first because they exhibit better faith. Kaya huwag tayo masyado maging tagahanga ng mga Israelites noon, ngayon o bukas. Ang hangaan natin si Jesus, ang hangaan natin ay pananalig ng sino mang nananalig sa Kanya, Gentile man yun o Jew. Huwag tayong magbulag-bulaga na blindly, lagi kayong kakatig, kakampi sa Israel, ano man ang isipin at gawin nila ngayon. Kahit si Jesus, itinuwid sila at sinabi, marami sa kanila hindi makakasalo doon sa piging sa kalangitan. Do not be blinded by people who use religion for political ends and would like to drag all the believers of Jesus into many political wars happening in the world now. Ang kakampihan ninyo ang katotohanan, ang kabaitan, ang pagiging maka-Jesus, hindi ang nationality ng sinuman. Even Jesus corrected that. Ano pa ang prescription ni Jesus for dishonor? Honor. Yung babaeng nilalait-lait ng mga tao dahil nagbuhos siya ng pabango kay Jesus, babaeng mukhang merong madilim na nakaraan, yun ang binigyan nila ni Lord ng karangalan. Some of those present were saying indignantly to one another,
Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare me for burial. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Gustong pagalitan ng mga nakaalam yung babae sa pag-aaksaya daw ng pabango at binuhos kay Jesus. Sabi ni Jesus, huwag niyong masamayin ang ginawa niya. Saan man ituro ang ebanghelyo, gugunitain siya at pararangalan dahil gusto ko ang ginawa niya. Napakahalaga na makita natin ang mundo sa pananaw ni Jesus, magawa natin ang mga dapat gawin ayon sa kautusan at turo ni Jesus. Ano ang kanyang prescription for weakness? Empowerment. One of the most disempowered sectors of society during his time were women. Minamaliit, inaapi, kinakawawa, inaabuso. But the Lord gave a lot of affirmation to women. He surrounded himself with women in his ministry. They were given very important roles. In fact, when the Lord Jesus went from Galilee to Jerusalem to meet the cross, his fate on the cross, his destiny on the cross, women accompanied him. It was the women who never left him. Nagpulasan ang kanyang mga lalaking disipulo, nagtakbuhan na wala. Ang mga babaeng nanatiling nanindigan sa tabi ni Jesus hanggang doon sa paanan ng krus, hanggang siya ilibing. Kaya sila ang nakakaalam kung saan inilibing si Jesus. Kaya naman di katakatakag sa mga babae na nagpakita ang Panginoong Jesus nung siya'y bumangon mula sa kamatayan. Kasi sila yung matatapang na nandun. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and watched how Jesus' body was placed in the tomb. Luke 23:55. Jesus empowered women as He empowered the weak. Even the weak who are sinners, religious outcasts, children, foreigners, tax collectors, yun ang mga tao sa Jesus crowd. Yun ang mga taong tunay na nangangailangan ng pag-ibig ni Jesus. Kaya si Jesus ay hindi naubusan ng tagasunod dahil sa dami ng nangangailangan ng pagpapatawad, ng pag-ibig, ng walang patakarang pagtanggap tulad din natin ngayon. Jesus went all over Galilee, teaching in the Jewish meeting places and preaching the good news about God's kingdom. He also healed every kind of disease and sickness. Matthew 4:23. At alam natin ang pagpapagaling ni Jesus, inuuna ang damdamin ng tao. Matapos niyang lagyan ng pagkain ng kanilang sikmura, which is more urgent, but not necessarily more important. Some women had been healed of evil spirits and all sorts of diseases. Nakita natin, spirit muna, bago sinasabi yung diseases. One of the women was Mary Magdalene, who once had 7 demons in her. Luke 8:2. Si Maria Magdalena daw ay may 7 demonyong nakakubabaw sa kanya. Anong iisipin natin? Physical demonyo ba yon? May maitim, may buntot, may kaliskis, may sungay, may dalang malaking tinidor? O are those demons depression, grief, bitterness, fear, anxiety, isolation, all solved with Jesus' acceptance and unconditional love? Talaga naman kahit kayo nakasimangot, may mag-text lang sa inyo na crush nyo, kung may karapatan pa kayo magka-crush. Di ba, gumaganda ang bukas ng iyong mukha, sumasaya ka. Isa lang yung tao, isang text lang. Kaya pa bebe-bebe ka, para hele-hele sa'yo. Sasaya ka na. Pero yung taong mahal mo, nag-hi ka, hindi ka sinagot, maghapon ka, Biyernes Santo. Iba ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya yung mga umiibig, makikita niyo yung mukha, nakangiti kahit tulog. Uy, in love ka, di ba? Madaling malaman.
Nakakapagpagaling talaga. At madaling utangan niya mga in love. Madaling ipaglalaba ka pa, gusto mo, paglilinis kita ng bahay, kasi masaya. Ang tao pag masaya, yung katawan niya magaan. Pero pag malungkot siya, kahit kainin niya lahat ng vitamina, masarap na pagkain, wala, mabigat ang lahat. Alam niyo ni Jesus, at gano'n siya magpagaling. So sa kasaysayan, Jesus first fed physical hunger. Susunod-sunod, bubuntot-buntot sa kanya mga tao, wala namang baon. Nung nagugutom na, pinakain na ni Jesus. But then, He fed emotional hunger and healed negative emotions by gathering people in an atmosphere of forgiveness, acceptance, love, and fruitfulness. Yun ang church. Yun ang fellowship. Yun ang Jesus crowd. Nagsasama-sama kayo para umiral ang pagmamahalan, ang pag-unawa, ang pag-ibig, ang pagtanggap, pagpapatawad, at pagiging mabunga sa mabubuting gawa. Tingnan ko naman kung di kapag umaling, pag ang mga ito ay naranasan. Lalakas ang iyong loob, mabubuo ang iyong loob, papanatag ang iyong loob, gaganda ang iyong niloloob. Kaya pati ang labas, ang katawan, gaganda. Yung mga kauna-unahang Kristiyano, paano ba sila nagmahalan? Bakit sinasabing ang daming gumagaling, ang daming pinaghihimalaan, maraming demonyong pinapalayas? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Acts 2:42-47. Yan ang atmosphere na nakakapagpagaling o nakakapagpalayas ng sakit o nakaka-prevent na dumating ang sakit. Pagmamahalan, kasiyahan, positive emotional environment, which should be the environment in our homes, in our workplaces, in our churches. Kaya marami mga tao, di ba, may physical exam bago ka makuhang empleyado. So may katunayan na nung pumasok ka sa kumpanya, healthy ka. Bakit pag magre-retire ka na, kung takot-takot ng sakit mo, bukod sa baka kung ano kinain mong hindi tama, at tumanda ka na rin, malaking bagay yung stress. Yung intriga, yung gulo, yung ang bigat-bigat ng loob mo dahil papasok ka na naman sa opisina, magkakasakit ka nun. Kaya mahalaga gumagawa tayo ng environment na positive ang atmosphere. Nakakapagpagaling. Binanggit na natin yes, may mga sakit talaga na pathological, talagang galing sa mikrobyo, galing sa infection, pero maraming sakit galing lang sa kalungkutan, sa stress, sa unhappiness. So, let us be agents of Jesus' love. Let us help other people heal by loving them, by understanding them, or at least by not expecting too much from them and setting them free from our police-like gaze and watching. Pagaanin natin, paluwagin ang buhay ng kapwa. Yan ang gusto ni Jesus na gawin natin. Do your good works and glorify your Father in heaven. We know that Jesus heals. And Jesus' acceptance, forgiveness, and love heals and prevents illness and relapse. Mga magulang, tularan ng pag-ibig ni Jesus, mahalin ang inyong mga anak, kahit hindi sila ang ine-expect nyo sa mundong ibabaw. Kahit yung lumabas na anak ninyo ay kabaligtaran ang ine-expect nyo ang itsura. Kung minsan nire-reject dahil ang babae, gusto pala lalaki.
nire-reject dahil hindi magaling sa math o ganun, wala dapat ganyanan. Ang magulang ay ibinigay ng Diyos sa lupa para maging tulad ng Diyos, umiibig sa kanyang mga anak ng walang patakaran. Nagpapatawad at lumilikha ng kapaligiran kung saan pag-ibig ang naghahari at umiiral. Raise up your children in an atmosphere of love, and they will be loving, and they will be relaxed. Raise them up in an atmosphere of negative emotion, and they will be problems of society forever. Laging bumabawi sa mundo, laging galit sa mundo, laging pasaway. Pag-ibig talaga, yan ang dapat nating balikan. Nakakapagod magkagalit, nakakapagod yung umibig. Di umibig na lang, pareho lang pagod, maganda pa yung bunga. Ang hirap sa atmosphere ng pamilya na awayan ng awayan, bangayan ng bangayan, nakakapagod yun. Sa negative way to deplete your energy. So ubusin mo na lang yung pag-ibig mo sa pagmamahal, pagtitimpla ng kape, paglilinis ng hihigaan ng iyong mahal sa buhay, nakakapagod din, pero magandang bunga. Jesus' believers and followers are to be like Him, not the Pharisees. Sa church, huwag kayong church bully. Huwag laging nanguusig, nanguhusga, naghahanap ng kasalanan ng iba. Hindi ganun si Jesus. Pharisees ang ganun. At ang mga ganung tao nakakapagod kasama, magkakasakit ang laging kasama. If we say we are His, we must follow the example of Christ. 1 John 2:6. So do not do the works of the Pharisees. They only make people sick and tired. They make people more sick. But do His work, the work of Jesus, not of the devil. A thief comes only to rob and kill and destroy. I, Jesus says, came so that everyone would have life and have it to its fullest. John 10:10. So Jesus' believers are to help people heal, be well, and stay well with forgiveness, acceptance, affirmation, and love. Meron isang ina na pumunta sa akin minsan, nagpapa-counsel, disappointed siya sa kanyang anak na lalaki dahil hindi yung gusto niya ang nangyayari sa buhay ng anak niya. At sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ko, why don't you just be a loving mother? Hindi yung gusto mo nangyayari, pero hindi rin naman mangyari yung gusto mo kahit ipilit mo. Ang mangyayari, magkakahiwalay kayo, itatakwil mo siya o lalayo siya sa'yo. Sabi ko, why don't you just be a loving mother? Kaya ka inimbento ng Diyos bilang ina, magpakaina ka na lang. Huwag ka na maging hukom, huwag ka na maging pulis, maging ina ka na lang, o nanay, o tatay, o kapatid. Kaya tayo may pamilya, yun ang last refuge. Kung hindi ka matanggap ng lipunan, sinusuka ka ng iba, sa pamilya man lang, mapahinga ka. Kaya yung pamilya dapat atmosphere niyan, pagmamahalan at pagtanggap. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. John 13, 34 to 35, Jesus speaks. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If they have sinned, they will be forgiven. James 5:14 to 15. A very misunderstood teaching. Akala ng marami, yung oil may magical powers. Na pag ipinahid sa may sakit si oil, gagaling yung may sakit. Ang dami-dami naman pinahiran, di naman gumagaling. Mali kasi ang pag-unawa. Bakit nakakapagpagaling yung anointing with oil? It is not the oil, it is the social atmosphere in an anointing ministry. Noong panahon, pagka mayroong pagagalingin dahil may sakit, kadalasan, ine-equate ng mga tao ang sakit sa kasalanan. May sakit ka kasi may kasalanan ka. Therefore, may right kami na husgahan ka, may right kami na itakwil ka, may right kami na pagalitan ka. Ganon ang kanilang kostumbre noon.
Kaya ang may sakit na isolate, hindi pinupuntahan, lalo nagkakasakit-sakit. Itong anointing, para mangyari, pupunta ang mga namumuno ng kapatiran doon sa may sakit. E di sila man kung nagkakagalit, magbabati-bati muna sila dahil paano sila pupunta doon bilang isang grupo, magkakaroon na ng atmosphere of forgiveness and love sa kanila pa lang. At kung pupunta sila sa may sakit, obligado sila na kung may kasalanan yung may sakit na yun, patatawarin nila. At kung sila ang may kasalanan, hihingi sila ng tawad. So magkakaroon ng patawaran. Magkakaroon ng positive, emotional, and spiritual climate. And then, ipapanalangin nila and lalagyan nila ng langis at sabi, gagaling yan. Hindi yung langis. Yung magandang samahan. The reconciliation. The granting of forgiveness. The fellowship. Heals the emotion and the spirit of the sick person and his body will follow. Hindi talaga yung langis yun. Yung environment necessitated by this kind of ritual. May forgiveness, may connection, fellowship, restoration of relationships, merong love, and all of that will heal a sick person. Kung ang sakit niya hindi pathological, hindi mikrobyo, hindi infection, kundi emotional and spiritual. So let us help make people's lives easier and more restful and peaceful by extending to them the love and wisdom of Jesus. Uproot the spiritual cause of many illnesses. Avoid and get rid of negative emotions. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians 4:31 to 32. Yan daw ang alisin, mga negative emotion. At paghaharian ka ng Diyos, kasama doon lulusog ka. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. 1 Peter 2:1-3. Tanggalin sa sistema ang lahat ng uri ng bulok na emosyon. Hangarin ang tunay na pagkaing espiritual, lalo ngayong natikman nyo na kung gaano kabuti ang Diyos. So do not harm and do not hurt people with words, with bad manners and evil deeds, with rejection, with too much expectations and burdens. Do not harm people with criticism, judgment, condemnation, and guilt. You would be a healer if you did that. You would do a Jesus, you will make people well. Because love heals. Therefore, love people, help people heal with love. Uproot the secret source of sickness. It is spiritual and emotional poverty. Be happy. Make other people happy. That is a great ministry. And allow others to be happy. Pag may masaya, hayaan nyo. Lalo't wala kayo sa mood. Kung minsan naiinis ka sa masaya, makisaya ka na lang. Imbes mag-killjoy ka pa, baka pati ikaw gumaling na rin. Alamin natin ang pamamaraan ni Jesus. Kasi ang pamamaraan niya, yun talaga ang epektibo. Pag-ibig, pagmamahal, pahinga, at tayo magagalingan sa napakarami nating mga sakit. Sakit ng emosyon, sakit ng espiritu. Ama namin, salamat dahil kayo'y manggagamot. Buksan niyo ang aming mata para pati ang physical and scientific medicine magamit sa pagpapagaling ng buong katauhan na kasama ang katawan, ang espiritu, at ang emosyon. Teach us to be healers and we submit ourselves to your healing ministration. Pagbulay-bulayan natin ang halaga at kahulugan nito sa ating mga buhay. Lord, as your people sit still and remain silent before you, give each one a very practical application
of this teaching that we ask you to give us today. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Secret Source of Sickness. Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan, at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga
batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maaari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabihin, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa. Pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Bakit labis na pag-ibig
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!